Habang nagigising ang karamihan sa bansa sa isang medyo tahimik na Martes ng umaga, ang ilang bahagi ng silangan ay nararamdaman na ang lakas ng easterlies, at para sa mga nasa landas nito, ngayon ay isang araw na dapat manatiling handa sa panahon. Ito ang inyong kumpletong 24 na oras na pampublikong hula ng panahon para sa Martes, ika-16 ng Hunyo, 2026 na inilabas ngayong alas 4 ng umaga. Ako ang inyong weather anchor, at mayroon kaming lahat ng kailangan nyong malaman mula Luzon hanggang Mindanao. Simulan na natin. Ang pangunahing salik na humuhubog sa panahon ngayon ay ang easterlies, isang daloy ng hangin na nagmumula sa silanganing bahagi ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat hindi ito kasing dramatiko ng isang tropical cyclone o monsoon surge, sapat pa rin itong makapagdulot ng hindi mapayapang panahon sa ilang lugar sa ating silangang baybayin. Bukod sa easterlies, ang mga lokal na thunderstorm ay bubuo rin ng hiwalay sa ibang bahagi ng bansa sa buong araw. Pag-usapan na natin ang bawat lugar. Para sa Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at Davao Oriental, ito ang mga lugar na pinakadirektang naapektuhan ng easterlies ngayon. Ang mga residente dito ay maaaring asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na langit, na may posibilidad na kalat-kalat na pag-ulan o thunderstorm anumang oras. Bagamat kalat-kalat ang mga ito, ang mahalagang salitang dapat bantayan ay ang matindi. Kapag lumalakas ang isang thunderstorm, maaari itong makapagdulot ng biglaang mabibigat na ulan sa maikling panahon, at ito ay nagpapataas ng panganib ng flash floods sa mga mababang lugar at landslides sa mataas o maburol na lupain. Kung nakatira kayo sa alinman sa mga probinsyang ito, mangyaring manatiling maingat sa buong araw at patuloy na subaybayan ang mga update mula sa inyong lokal na pamahalaan at sa Pag-asa. Para sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa na hindi pa nabanggit, ang mga kondisyon ay magmumukhang halos magkapareho sa ibabaw, ngunit ang sanhi ay naiiba. Dito, ang mga lokal na thunderstorm sa halip na ang easterlies ang nagpapatakbo ng panahon. Asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na langit, na may posibilidad din kalat-kalat na pag-ulan o thunderstorm. Ang parehong mga panganib ay nalalapat, ang flash floods at landslides ay maaaring mangyari sa panahon ng matinding thunderstorm. Ang mga bagyo na ito ay maaaring bumuo ng mabilis, kadalasan sa maagang bahagi hanggang kalagitnaan ng hapon, kaya kung mayroon kayong mga plano sa labas ngayon, isaalang-alang iyon at palaging magkaroon ng alternatibong plano. Tignan naman natin ang kondisyon ng hangin at karagatan. Para sa Luzon at Visayas, ang hangin ay humihip mula sa timog silangan hanggang kanluran timog sa magaan hanggang katamtamang bilis. Ang mga coastal waters ay magiging bahagya hanggang katamtaman, na ang taas ng alon ay mula 0.6 hanggang 1.8 metro. Ang mga mandaragat at mangingisda sa mga lugar na ito ay dapat mag-ingat gaya ng dati. Para sa Mindanao, ang hangin ay nagmumula sa silangan hanggang hilagang silangan, din sa magaan hanggang katamtamang bilis. Ang mga coastal waters doon ay bahagya hanggang katamtaman na may taas ng alon na 0.6 hanggang 1.2 metro. Ang mga kondisyon ay kayang-kaya ngunit nararapat pa ring subaybayan, lalo na para sa mga nakatira sa mga silangang komunidad sa baybayin. Tignan naman natin ang mga extreme na temperatura at halumigmig na naitala sa nakaraang 24 na oras na sumasaklaw sa panahon na nagtapos sa ika-8 ng gabi kahapon. Ang pinakamababang temperatura na naitala ay 26 na degrees Celsius na naitala noong ika-6 at kalahati ng umaga. Ang pinakamataas na temperatura ay umabot sa 31 degrees Celsius noong ika-2 ng hapon. Ito ay isang mas komportableng maximum kumpara sa nakita natin sa mga nakaraang linggo, isang maligayang tanda para sa marami. Gayunpaman, ang halumigmig ay maaaring magpagana ng mas mainit kaysa sa ipinapakita ng termometro, kaya ang pananatiling hydrated at pag-iwas sa araw sa kalagitnaan ng araw ay nananatiling magandang gawi. Tungkol naman sa halumigmig, ang pinakamababang relative humidity ay 64% na naitala noong ika-2 ng hapon. Habang ang pinakamataas na relative humidity ay umabot sa 71% noong ika-5 oras ng umaga. Isang napakamahalumigmig na gabi na marami sa atin ang malamang na naramdaman habang sinusubukang matulog. Sa wakas, narito ang inyong astronomical information para sa Metro Manila ngayon. Ang araw ay sumikat sa ika-5 oras at 27 minuto ngayong umaga at lulubog sa ika-6 na oras at 26 na minuto ngayong gabi,
na nagbibigay sa atin ng maluwag na tagal ng liwanag para sa isang Martes. Ang buwan ay sumikat sa ika-6 na oras at 18 minuto ng umaga at lulubog sa ika-7 oras at 53 minuto ng gabi. Ang iluminasyon ng buwan ngayon ay 3% lamang, na nangangahulugang malapit pa rin tayo sa bagong buwan. Asahan ang madilim na langit muli ngayong gabi. At iyon na ang inyong kumpletong 24 na oras na pampublikong hula ng panahon para sa Martes, ika-16 ng Hunyo, 2026. Kung nasa landas kayo ng easterlies o nakikipag-ugnayan lamang sa hapon na thunderstorm season na alam ng natitirang bahagi ng bansa, manatiling handa, manatiling may kaalaman, at manatiling ligtas. Makikita namin kayo sa susunod na update. Magandang umaga, Pilipinas!